Good morning. Ay, mahina. Good morning. Okay. Good morning po sa ating lahat and welcome sa ating pananambahan sa oras na ito. And of course, happy Father's Day sa lahat po ng mga ama ng tahanan. So, sino po yung mga ama ng tahanan dito? Pakitaas nga kamay. Meron. Nahiya. Hindi ba proud ang mga tatay natin? So, may ilan po sa ating mga katatayan dito na nagse-celebrate ng Father's Day dito sa ating church. So, sana ay itong special na araw na ito ay talagang mapagpala po ang ating mga ama ng tahanan. So, stay put lang po kayo at alam kong sana ay may mga surprise para sa inyo. So, salamat po at sama-sama tayong sumamba sa ating dakilang Diyos, ang ating Ama sa Langit, na siya naman talagang pinagtutuunan natin ng ating panahon at lakas sa araw na ito. Sapagkat siya po ay karapat-dapat na sambahin at itanghal sa araw na ito. So salamat po sa bawat isa at sabi po sa salita ng Diyos, sabi po sa awit 107, tayo pong lahat ay tumayo. O purihin ang Panginoon, sapagkat siya ay mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay walang hanggan. Totoo po yun. Walang hanggan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. At tunay po na sa araw-araw ay ating nararanasan ang kanyang pagmamahal. Tama po ba? Amen. So, tayo po ay nakakaranas ng grasya ng Panginoon. Kaya nga po, sa araw na ito ay walang, hindi po, ang ating mga sarili ay dapat na ihandog lamang sa Kanya, ang ating buhay. So, tayo pong lahat ay manalangin. Dakilang Diyos, kami po ay nagpapasalamat, nagpupuri sa iyong pangalan. Tunay po na dapat kang itaas sa aming kalagitnaan. Ikaw ay dakila, ikaw ang Diyos na mahabagin, ikaw ang Diyos na mapagmahal. Salamat po sa araw-araw na pagtugon sa aming mga pangangailangan. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng aming mga katugunan sa aming panalangin. Ikaw po ang source ng aming lakas. Ikaw po ang source ng aming happiness, Panginoon, kung bakit kami nagpapatuloy sa aming buhay. Ikaw po ang aming pag-asa. Kaya naman po, Panginoon, aming inialay ang aming araw na ito, Panginoon, ang aming oras, so Lord, upang purihin ka at sambahin. Panginoon, pangunahan mo po kami sa sandaling ito. Ikaw po ang maitaas, Panginoon. Ang dakilang pangalan mo, O Diyos, ang aming dadakilaan sapagkat tunay po na ikaw ay karapat-dapat na sambahin sa oras na ito. Ikaw ang mabigyan ng kadakilaan at karangalan, Lord. Wala nang iba, Panginoon Diyos. Pangunahan mo kami, Panginoon. Let your Holy Spirit guide us. Let your Holy Spirit be in our midst, O Lord. Lahat po ng aming aawitin ay ikaw po ang masamba, Panginoon Diyos. Ikaw ang maitaas. And also, Lord, we pray sa aming pagbubulay-bulay ng iyong salita, O God. Be with us, O Lord. Ang iyong salita ay magrema sa aming puso at sa aming isipan, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Patuloy ka pong magpakahayag, O God, sa aming kalagitnaan sa oras na ito. Sa iyo po ang mataas na papuri at pagsamba. In Jesus' name, Amen. So, salamat po. Pwede na po tayong, okay. Pangungunahan po tayo ng praise and worship team sa ating pong pag-aawitan. This is the day that the Lord has made, and let us rejoice and be glad in it. Amen. With all that I am, this is the day you made. I rejoice in
as we pray. I can contemplate as your presence now we pray. In the time, all your broken chains, praise the doors and give me praise. This is prophetic by the beating in the air. We are dancing at the feet. We have opened our ears and seen. I am free. Turn it out, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift it up and shout His name for us. Turn it out, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift it up and shout His name for You rain comes down, all praise goes up. You rain comes down, all praise goes up. You rain comes down, all praise goes up. You rain comes down, oh shout of praise, we celebrate. King of glory enter in. You are ready, God of praise, oh Lord. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift it up and shout His name. Oh God. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift it up and shout His praise. Oh God. Let's sing. Let's give a clap of offering to our God. Amen. Our Father is everlasting, our Creator, the powerful God. Amen. The all-creating one, God Almighty. Through your Holy Spirit, conceiving Christ the Son, Jesus our Savior. Our God in God of goddess, I believe in Christ the Son. I believe in the Holy
the tender whisper of love in the dead of the night, and you tell me that your bliss and that I'm never alone. You're a good, good father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. And don't see many searching for answers far and wide, but I know we're all searching for answers. Only you provide. You know just what we need before we say, oh, you're a good
church, let's sing, you're a good, good Father. It's who you are. It's who I am. It's who I am. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You'll always be a good Father to us, oh God. Even madalas kami magkaroon ng mistake, madalas failure kami, oh God. But you still a good, good Father to us, oh God. You will always provide us whatever our needs, oh God, na kalooban niyo, Panginoon. And because of that, we will say, thank you. Thank you. Salamat po, Panginoon. Kulang ang kanta namin, kulang ang pag-awit namin, kulang ang pagsayaw namin, kulang ang aming mga ginagawa para papurihan ka. Pero patuloy ka namin, Panginoon, pasasalamatan na walang hanggan sa buhay na pinagkaloob mo. Sa inyo po ang kapurihan, kadakilaan, at ang kaluwalhatian, at ang lahat ng anak ng Diyos ay masabing, Amen. Amen. Hallelujah. Salamat po sa ating praise and worship team na nag-lead sa atin para sa ating pananambahan. I believe na bawat isa sa atin ay tinawag ng Panginoon upang sambahin siya sa espiritu at katotohanan. At naniniwala tayo na ang Diyos ay God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Amen po ba? Amen. Kaya naman po sa sandaling ito, patuloy natin siyang sambahin sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos. Ngayon po ay just want to call Vanessa Asas para po sa ating scripture reading. Dadako na po tayo sa pagbasa ng salita ng Diyos. Inayahan ko po ang lahat na magsitayo bilang paggalang po sa salita ng Panginoon. Kung kayo po ay may mga Biblia, makibukas po kayo sa Josue, Kabanata 24, versikulo 15. Joshua chapter 24, verse 15. Sabi po sa Tagalog na Biblia, At kung ayaw ninyong maglingkod kay Yahweh, pumili kayo ngayon kung sino ang inyong paglilingkuran. Ang mga Diyos na pinaglilingkuran ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia o ang mga Diyos ng Amoreo na sinasamba dito sa lupaing inyong tinitirhan. Ngunit para sa akin at sa aking sambayan, kay Yahweh kami maglilingkod. Pagpalain po ang salita ng Panginoon, maaari na po tayong magsiupo. At ngayon naman po ay patuloy natin ipagpupugay ang kanyang salita, no? Para sa ating mga ama ang ating topic ngayon. So, sana ay talagang ma-inspire ang ating mga katatayan ngayong araw na ito. So, pakinggan po nating mabuti ang mensahe, The Role of Fathers in Spiritual Leadership, na ihahatid sa atin ni Pastor Malang, Rafi Malang. Good morning everyone. Happy Father's Day sa inyo lahat. Sa lahat pala ng tatay lang. Hindi pala sa lahat, no? Kasi hindi naman lahat ay tatay, no? Yung iba ay magiging tatay pa lang in the future, no? Happy Father's Day in advance, no? First of all, ay gusto ko pong pasalamatan ng Panginoon sa kabutihan niya sa aming buhay. So sa nakaraang General Assembly, no? So last week po ay nandoon kami sa Puerto Princesa City para umattend ng General Assembly at pinagpapasalamat ko po sa Panginoon ang kanyang provision, no? Thank you sa NCAP family at sa mga individuals na nag-support sa amin para makapunta kami doon, no? Actually, nung last year, October or November last year,
habang nagme-meeting kami ng mga pastors ng Zone 2, ay bigla na lang nagkausap-usap na, mag-book na tayo ng ticket, no? So, wala kaming hawak na pera noon, nag-book kami, no? So, habang nagme-meeting kami, yung isang pastor ay nagbo-book ng mga tickets namin. So, binayaran namin through credit card, no? So, sa madalit salita, nakapag-book po kami. Tapos ay after ng ticket, ang problema naman ay yung accommodation, no? Saka yung food. Kasi 5 days plus 2 days na kasi nauna kaming dumating doon. Yung promo kasi ng airline ay bali February 2 kami, June 2 kami umalis at June 8 ang balik. No? So, yun yung nakuha naming promo. Mas mababa pa nung nag-book kami, kaya sinunggaban na namin. Kasi pagka dumating pa ng January, mas mahal na. No? So, kaya hanggat maaga ay nag-book na kami. No? So, ang problema ng next ay yung accommodation and food for 7 days doon sa Palawan. No? Nung malapit na yung GA, habang nasa meditation ay bigla lang pinaisip sa akin ng Panginoon mag-chat sa aking mga friends, mga college friends. At sabi ko, pag-pray nyo lang kami kasi meron kaming atin na General Assembly sa June 2 to 7 at ganito yung aming kailangan. No? So, yung isa after mag-chat, tumawag sa akin. Pagkatapos namin mag-usap, nagulat ako kasi nandoon na kaagad yung support niya. Sinend niya kaagad. No? So, hanggang sa ilang araw yon sunod-sunod, may nag-chat sa akin, nag-send na ako. No? So, kaya praise God dahil yung aming needs ay na-provide at nakarating kami doon at nakauwi. No? At yung mga naiwan ay pinrovide din ng Panginoon yung kanilang pangailangan habang wala kami. No? So, kaya salamat sa Panginoon sa kanyang provision at sa kanyang kabutihan sa amin. No? At sa protection din na nakarating kami doon at nakauwi ng ligtas. No? Salamat din sa mga spiritual blessings. No? Although yung last day ay election, so meron na po tayong bagong president ngayon ng Kamakop. Hindi po nanalo yung mga manok namin. So, bago na po yung ating bishop at iba na po yung nakaupong president at vice president. So, start sila mag-assume ng office sa July. No? So, kami po sa district ministry team ay hindi pa rin namin alam kung ma-re-appoint po yung ating DMS. No? Kasi pagka bagong admin ay siyempre mga bagong rin yung i-appoint niya. So, depende kung ma-re-appoint yung ating DMS. Pag na-re-appoint yung mga ating DMS ay same pa rin DMT. Pero pagka nabago, baka mababago rin yung team ng district ministry natin. No? So, yun po yung mga updates at mga kaganapan sa nangyaring GA. No? So, balik po tayo sa ating topic ngayon. Dahil Father's Day ngayon, we'll be talking about the role of fathers in spiritual leadership. No? Sabi doon sa ating binasa kanina, but as for me and my house, we will serve the Lord. No? Kilala natin si Manny Pacquiao. Di ba? Sinong hindi nakakilala kay Manny Pacquiao? No? Lahat tayo, pati mga bata ay kilalang kilala si Manny Pacquiao. And in fact, nung active pa siya sa boxing, kapag meron siyang laban ay tahimik ang buong Pilipinas at walang krimen. Dahil pati yung mga kriminal ay nakatutok sa TV at nanonood ng kanyang laban. No? So kaya kilalang kilala siya bilang isang boxing legend. No? Isa po siyang world champion or people's champ. No? Pero sa isang interview, sabi doon sa isang interview sa kanya, na-share niya na ang pinakamahalagang laban ng kanyang buhay ay hindi sa loob ng boxing ring, kundi sa loob ng kanyang tahanan. Noon po si Manny ay abala sa kanyang tagumpay, abala sa kanyang kaperahan at sa kanyang kasikatan. Ngunit inamin niya na sa kabila ng lahat ng ito, sa kabila ng kanyang tagumpay, sira ang kanyang buhay pamilya. Wala siyang panahon sa kanyang pamilya, wala siyang panahon sa kanyang mga anak, at ang kanyang relasyon sa kanyang asawa ay lumalamig.
Kaya nga may mga chismis noon na nagkaroon siya ng mga fling-fling at mga ibang affairs. No? So dahil nga sira ang kanyang buhay pamilya. Ngunit noong tinanggap niya si Kristo at sineryoso niya ang kanyang pananampalataya, nagbago ang lahat. At dito po nagsimula na siya ay nagbabasa ng Biblia araw-araw at sinimulan niyang magturo sa kanyang mga anak at mag-lead ng prayer sa kanyang tahanan. Ang sabi niya, hindi sapat na kilala ka bilang isang magaling na boksingero. Dapat kilala ka rin ng Diyos bilang isang ama na naglilingkod sa Kanya. Maganda po yung kanya sinabi. No? Sa gitna ng kanyang kasikatan, sinabi niya na hindi sapat na kilala ka lang bilang isang magaling na boksingero, kundi dapat ay kilala ka rin ng Diyos bilang isang ama na naglilingkod sa Kanya. Mga kapatid, tunay ngang ang tagumpay sa mata ng Diyos ay hindi nasusukat sa dami ng kayamanan, sa dami ng mga ari-arian, kundi sa kung papaano natin pinamunuan ang ating pamilya sa pananampalataya. Tulad ni Joshua, panahon na para sabihin natin, mga tatay, but as for me and my house, we will serve the Lord. Ngunit para sa akin at sa aking sambahayan, kami ay maglilingkod sa Panginoon. Ang bawat tahanan, merong itinalagang leader. Meron pong leader sa bawat pamilya. Sa design po ng Diyos, ang itinakdang leader, ang inassign na leader ng Diyos, ang inappoint na leader sa bawat pamilya, ayon sa pagkakadisenyo ng Diyos sa pamilya, ay ang tatay. Sa panahon ngayon, maraming pamilyang nagdurusa dahil sa kakulangan ng gabay mula sa ama. Hindi lamang sa aspeto ng kabuhayan, kundi lalong-lalo na sa area ng pananampalataya. Si Joshua bilang isang leader, bilang leader ng Israel at bilang leader ng kanyang pamilya ay nagdeklara. Sabi niya, as for me and my house, we will serve the Lord. Ang kanyang salita ay hindi lamang pahayag, ito po'y isang desisyon, ito'y isang paninindigan, ito'y isang pangako o commitment na para sa kanya, siya at ang kanyang pamilya ay sama-samang maglilingkod sa Diyos. Sa umagang ito, titingnan po natin ano ba ang kahulugan ng deklarasyong ito ni Joshua. Pero bago po tayo dumako doon, tayo po sandaling manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa inyong salita na aming pagbubulayan sa umagang ito. Salamat po sa buhay ni Joshua na siya po ay nanindigan, nag-commit Panginoon na siya at ang kanyang pamilya ay maglilingkod sa inyo na isang buhay na Diyos. Nawa Panginoon, sa aming pong paikinig ng inyong mensahe sa umagang ito, mangusap ka po sa bawat isa. Sa bawat, lalo-lalo na po sa bawat ama ng tahanan. Dalahin ko po Panginoon na sa pamagitan ng inyong salita ay bigyan niyo po ng kaliwanagan ang aming mga puso at isipan kung papaano po kami mangunguna bilang mga leaders, Panginoon. Salamat po. Itong amdalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tatlong bagay po yung titingnan natin dito po sa declaration ni Joshua. Papaano nga ba tayo magiging, ano nga ba yung role natin bilang mga leader sa ating mga pamilya. No? Hindi lang po ito sa mga tatay, kundi para sa lahat ng mga leaders at mga aspiring leaders at sa mga future father. No? Ito po ay para sa ating lahat. No? So, una-una po, makita po natin si Joshua bilang isang tatay, no? Na pinangunahan niya ang kanyang pamilya by example. So number one principle na makita po natin dito sa kanyang kapahayagan, a father must lead by example. Sabi niya, but as for me, no? Hindi niya sinabi na, sige, yung aking asawa at yung aking mga anak ay maglilingkod sa Diyos. Bahala na sila. Ako, kapag Sunday, andun ako sa gimikan. Pag Sunday, andun ako sa sugalan. Andun ako sa inuman. Andun ako sa sabungan. Basta, yung aking asawa at mga anak, sila ang maglilingkod sa Diyos. Hindi po ganito ang deklarasyon ni Joshua. Sabi niya,
but as for me. Unang-una, yung kanyang sarili. Bago binanggit ni Joshua yung kanyang sambahayan, bago niya binanggit yung kanyang pamilya, sinabi muna niya, as for me, sa ganang akin, para sa akin. Sabi niya, siya po'y nangunguna bilang isang halimbawa. Pinangunahan niya ang kanyang pamilya sa pamamagitan ng kanyang halimbawa. Ang tunay na leader ay hindi lamang naguutos, siya ay unang sumusunod. Doon po sa aming leadership training, dalawang meeting na po kami. Meron pa isang meeting, nag-extend po kami. So yung mga gusto pang humabol, pwede pa kayong humabol. No? Sabi doon, lagi kong binabanggit sa kanila, to be a good leader, you must be a good follower. Kung hindi ka marunong sumunod, parang sinasabi dito na wala kang karapatang mag-lead. Ang ama ay dapat unang tumutulad sa mabuting asal upang susundan siya ng kanyang pamilya. No? Siya po yung tinitingnan ng pamilya. Siya po yung tinitingnan ng kanyang mga anak. So dapat siya yung unang-unang tumutulad o nagkakaroon o kinakikitaan ng mabuting asal bilang halimbawa ng kanyang pamilya. Hindi sapat na puro salita lang ang tinuturo ng isang ama. So hindi po enough mga tatay na puro lang tayo pangaral, puro lang tayo salita. Dapat yung ating sinasabi sa kanila, yung ating pinapangaral ay makita sa ating buhay. Mas makapangyarihan ang ating ginagawa. Mas natututo ang mga anak sa mga bagay na kanilang nakikita kaysa sa mga payo na kanilang naririnig. Sabi nga, it is better caught than taught. Kapag nakikita nilang tapat at matatag sa pananampalataya ang kanilang ama, malaki ang posibilidad na sila'y sumunod sa kanyang yapak. Kung gusto mong maging prayerful ang iyong pamilya, dapat ikaw ay yung naunang lumuluhod at nananalangin. Kung nais mong mapalapit sa Diyos ang iyong pamilya, ikaw ang dapat unang magpakita ng pagsunod at paglilingkod. Ito po, paalala sa ating lahat. Mas malakas ang impluensya ng halimbawa kaysa salita. Mas powerful po yung nakikita sa atin kaysa itinuturo lang natin ng salita. Mas natututo sila kapag nakikita sa ating buhay kaysa itinuturo lang natin sa pamagitan ng pananalita. Si Billy Graham, isang kilalang evangelist, siya po ay nasa piling na ng Panginoon. No? Siya po ay kilala hindi lang sa buong mundo, kundi kilalang-kilala po siya sa loob ng kanyang sariling tahanan. Ayon sa kanyang mga anak, si Billy ay isang ama na hindi lamang nangangaral sa stage, kundi higit sa lahat, siya po ay naglilingkod at nananalangin sa tahanan. Nakita ng kanyang mga anak kung paano siya lumuluhod para sa kanila. Kaya, mga tatay, hindi po sapat na utusan ng ating mga anak, oy mga anak, linggo ngayon, magsimba kayo. Dapat tayo yung nag-aaya sa kanila. Mga anak, magbihis kayo, magsisimba tayo. Hindi po yung, mga anak, sige na, bumangon na kayo, magbihis na at magsisimba kayo. Dapat tayo po yung nangunguna. Tara mga anak, magsisimba tayo. Kailangan makita nila na ikaw mismo, nagbabasa ng Biblia, na ikaw mismo nagpipray, ay ikaw mismo tapat sa Diyos. Pangalawa po, binibilisan ko lang kasi sabi nung iba riyan, mas maganda raw pala pag wala ako kasi madaling natatapos yung worship service. So, hindi naman sa nagtatampo ako, no? Pero next Sunday po, wala na kami rito. De, joke lang yan. Sabi kasi nung iba dyan, no? Mas maganda pala pag wala si pastor kasi mabilis natatapos yung service. No? So, kaya binibilisan ko na po ngayon. No? A father must take responsibility for his family's faith. Sabi niya, and my house, no? As for me. Unang pahayag niya, as for me, para sa akin. And my house, no? Ako at ang aking sambahayan. Hindi sinabi ni Joshua, as for me and kung sino man sa aking bahay ang gustong sumunod. No? Sabi niya, siya mismo ang nagdesisyon, siya mismo ang nag-declare, ako at ang aking sambahayan. No?
Siya ang nagdesisyon para sa direksyon ng kanyang buong sambahayan. Tungkulin ng Ama na gabayan ang kanyang pamilya sa pananampalataya. Tayo po mga tatay, meron po tayong responsibility, meron tayong pananagutan sa pananampalataya ng ating pamilya. Bilang itinalagang leader ng tahanan, tungkulin ng Ama na gabayan ang kanyang pamilya sa tamang landas at pananampalataya. Hindi niya ito dapat ipasa sa iba, kundi siya mismo ang manguna sa pananalangin, sa pagbabasa ng salita ng Diyos at sa pagdadala ng pamilya sa presensya ng Panginoon. Katulad ni Joshua Manilaw, very clear po yung kanyang stand. Very clear yung kanyang paninindigan. Sabi niya, ngunit para sa akin at sa aking sambahayan, kami ay maglilingkod sa Panginoon. Pinanindigan niya talaga ito. Sabi niya sa kanyang mga kababayan, kayo, mamili kayo kung sino ang inyong paglilingkuran. Yung Diyos-Diyosan ba doon sa Mesopotamia o yung Diyos-Diyosan ng mga Amoreo. Pero ako at ang aking sambahayan, ito ang kanyang sinabi, kami ay maglilingkod sa buhay na Diyos. Ang tunay na Ama, hindi lang provider. Siya rin ay spiritual leader at tagapagturo ng pananampalataya. Si Dr. Tony Evans, isa po siyang kilalang pastor sa Amerika, palagi niyang binabanggit kung paano niya sinisikap na ipasa yung kanyang pananampalataya sa kanyang mga anak sa pamagitan ng regular na devotions, pag-uusap tungkol sa Diyos sa hapagkainan at pagbibigay halimbawa patungkol sa integrity. Mga ama, huwag po nating ipaubaya sa nanay yung leadership sa pamilya. Po nating ipasa yung ating responsibility. Huwag po nating ipaubaya sa mga nanay o sa mga Sunday school teacher yung spiritual growth ng ating mga anak. Tayong mga ama ang unang guro tungkol dito. Tungkol sa Diyos, tayo dapat yung unang magtuturo nito sa ating mga anak. Number 3, a father must make a firm and public commitment to God. Sabi niya, we will serve the Lord. Hindi po ikinahiya ni Joshua ang kanyang pananampalataya. Hindi niya itinago ang kanyang pananampalataya. Ito'y hayagan niyang pinakita. Ginawa niya itong hayagan at malinaw. Ang ama ay kailangang malinaw sa direksyong espiritual ng kanyang pamilya. Hindi dapat pabago-bago o hindi dapat ikinakahiya. Katulad ni Joshua, dapat tayo po ay maging matapang o bold sa pagpapahayag ng ating pananampalataya at ito po'y ating ipasa sa ating buong pamilya. Hindi dapat ikahiya ng isang ama ang kanyang pananampalataya. Kailangan niya itong malinaw na ipahayag katulad ni Joshua. Una, sa kanyang pamilya. Pangalawa, sa harap ng iba. Na siya at ang kanyang tahanan ay maglilingkod sa Panginoon. Ang ganitong paninindigan ay nagbibigay ng direksyon, nagbibigay ng lakas at inspirasyon sa buong pamilya. Kapag matatag ang ama sa pananampalataya, nagkakaroon ng matibay na pundasyon ang kanilang sambahayan sa Diyos. Si Manny Pacquiao uli. Kilalang boksingero at tagasunod ni Kristo. Siya po ay kilala rin sa kanyang hayagan pananampalataya. Hindi po niya ikinakahiya ang kanyang pananampalataya. Maging sa national TV man, ito po'y hayagan niyang pinangangalandahan na siya ay isang tagasunod ni Kristo. Hindi niya kinakahiya yung kanyang paninindigan sa Diyos kahit sa harap ng kamera. Bukod pa rito, aktibo siyang nagbabahagi ng salita ng Diyos sa loob ng kanilang tahanan. Mga kapatid, hindi po masamang, ito hindi lang para sa mga tatay. Ito'y para sa ating lahat. Hindi po masama na tayo maging vocal sa bahay at sa labas patungkol sa ating pananampalataya. Huwag nating ikahiya, huwag nating itago ang ating pananampalataya. Tindigan natin ito. Panindigan natin na tayo tagasunod ni Kristo. At ipamuhay natin na tayo ay tagasunod ni Kristo. Mas mabuting marinig ng mga anak, especially yung mga future generations, na sinasabi ng kanilang ama, tayo ay maglilingkod sa Panginoon. Ang ama ay haligi ng kanyang bahay,
Kapag matibay at matatag ang haligi, matibay din ang buong bahay. At kaya niyang pagtagumpayan ang anumang bagyo o unos ng buhay. Ngunit, kapag mahina ang haligi, mahina ang pundasyon, nanganganib ang buong bahay na bumagsak. Ganito rin ang ama sa espiritual na buhay ng pamilya. Kapag siya ay matatag sa pananampalataya at nangunguna ng may tapang at pagmamahal, nagiging matatag ang buong pamilya sa pagsubok. Ang kanyang panindigan at ang kanyang example ang nagsisilbing pundasyon ng kanilang espiritual na buhay. Kaya nga, tulad ni Joshua, panindigan natin ng buong puso. Ngunit para sa akin at sa aking sambahayan, kami ay maglilingkod sa Panginoon. Mga ama, huwag nating baliwalain ang ating role as spiritual leader ng ating pamilya. Huwag nating baliwalain yung pamumuno natin. Ang pamilya ay parang bangka. Kung saan patungo ang leader, doon din tutungo yung lahat ng sakay ng bangka. Maging katulad tayo ni Joshua, as for me and my house, we will serve the Lord. Kung ikaw ay isang tatay na tila nalalayo sa ganitong pamumuno, hindi pa huli ang lahat. Magsimula ngayon, manindigan sa pananampalataya, magsimula ng family devotions, ipamuhay ang iyong paniniwala, magdesisyon tulad ni Joshua na ikaw at ang iyong pamilya ay maglilingkod sa Panginoon. Tayo po'y manalangin. Aming amang mapagmahal at aming ama na nasa langit, maraming salamat po sa paalala ngayong umaga tungkol sa mahalagang tungkulin ng mga ama bilang spiritual na leader sa kanilang mga tahanan. Salamat po sa inyong salita na nagtuturo at humahamon sa amin na piliin ka at minindigan para sa aming pamilya. Katulad ni Joshua na nagsasabing, ngunit para sa akin at sa aking sambahayan, kami ay maglilingkod sa Panginoon. Panginoon, tinatagubilin po namin sa inyo ang lahat ng mga ama na naririto ngayon. Palakasin niyo po sila sa kanilang pananampalataya. Gabayan niyo po sila upang maging huwaran ng kabanalan, pag-ibig at pananagutan. Naway patuloy po silang magpakita ng magandang halimbawa sa kanilang pananalita, sa kanilang gawa at sa kanilang relasyon sa inyo. Tulungan niyo po silang gampanan ang kanilang papel, hindi lamang bilang tagapagtustos ng material na bagay, kundi bilang tagapag-akay ng kanilang pamilya sa pananampalataya at sa pananalangin. Naway makita po ng kanilang mga anak ang liwanag ni Kristo sa buhay ng kanilang ama. At para po sa aming lahat na naririto, Panginoon, tulungan niyo po kaming sumuporta, manalangin at sumunod sa pamumunong naaayon sa inyong kalooban. At ang lahat ng ito ay aming tinataas sa makapangyarihang pangalan ni Jesus na aming Panginoon tagapagligtas. Amen. Good morning po sa ating lahat. Happy Father's Day po para doon sa mga tatay na pogi dyan. Amen. Sige po, tayo po itatako sa ating tithes and offering. Kung may mga Bible po kayo, pwede niyo pong buksan sa Matthew chapter 6, 33 hanggang 34. Sabi po doon, ngunit pag sumakitan nyo ng higit sa lahat ang pagharian kayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ipagkakaloob niya ang lahat ng kailangan ninyo. Verse 34, kaya huwag ninyong ikabahala ang para sa araw ng bukas. Saka na ninyo harapin kapag ito'y dumating. Sapat na ang bawat araw, sa bawat araw ang kanyang mga suliranin. Amen. Sa ating lahat, lalo na sa mga tatay, laging may doubt yan eh. Siyempre, lalo na monthly, may bumibisita si Billy at saka si Judith. Kaya kailangan talaga may take home. Pero kailangan panghawakan natin ang salita ng Diyos na huwag natin masyadong problemahin yung bukas. Importante yung ngayon muna. Marami kasi minsan, advance tayo eh. Hindi pa nangyayari. Lalo na yung mga nanay. Hindi pa nangyayari, pero problema na agad. Alam nyo, gusto ko lang magpasalamat sa Panginoon kasi nung nandun kami sa Palawan, parang wala rin kami parang hindi ko naramdaman na nasa Palawan ako eh. Kasi nasa city kami, tapos Monday to Tuesday, yun lang yung time na maaraw. Pagdating ng Wednesday onwards, ulan na ng ulan.
traffic. Sabi ko, parang nirelocate yung Ortigas dito ah. Parang hindi ko rin na-feel na nandun ako sa Palawan. Tapos pagdating pa na Saturday, nagkasakit pa ako. Yun yung malungkot. Nung kasi, ulan ng ulan, ang hirap sumakay. Pag yung katawan mo hindi sanay mag-commute, ganun talaga, 30 minutes bago kami nasakay. Tapos dahil nga walang mapasyalan, nanood na lang kami ng sine. Hindi talaga ako nanonood ng sine. Ang huli ko pang sine, nung The Rise of the Machine ng Terminator, anong year pa yun? Girlfriend ko pa ata si Cathy noon kung di ako nagkakamali. Hindi ako nanonood ng sine. Nagda-download lang ako. Nagkaya yan. Wala kaming mapasyalan. Sabi sa akin ng misis ko, nagpunta lang kayo dyan para manood ng sine. Nagpunta kami ng mall Sabi ko, ano ba to? Palawan ba to? Parang hindi ko na-feel masyado. Tapos siguro, yung katawan ko hindi sanay na nakaupo maghapon. Tapos pagdating ng 1 p.m. hanggang 3 p.m., talagang espiritu ng antok. Doon kami sa lower decks nakaupo. Kasi pag doon ka sa may VIP sa gitna, halata talaga pag nakaganong ka Mahagip ka ng camera. Hindi, nagpipreyo, devotion. Sa lower box, hindi masyadong halata, nakaganong ka lang Pero salamat sa Lord kasi yung experience, kaya pagdating ko siguro nagkasakit ako dahil yung katawan ko kasi nasanay ako. A week before kasi bago yung GA, may sumabak ako ng trabaho May ginagawa ako electrical. Tapos pagdating ko ng Monday, nakaupo lang. Yung katawan ko hindi sanay ng ganun. Nakaupo lang maghapon, makikinig, mag-CR, bababa, tapos kain, tulog, ganun Parang ay hyper na patabain Kaya salamat sa Lord at yung rin sa mga ginamit sa mga nagbigay sa amin, mga nag-sponsor, salamat po kasi mabuti na lang meron doon murang karinderya kasi pagka fast food ka, ubos talaga allowance mo doon. Mabuti na lang merong value meal, doon kami kumakain, mura lang yung meal niya, hindi naman abot ng 100. Kaya nga salamat sa Lord kasi pagka nandun ka, syempre, sabi nga doon sa binasa natin, huwag mo muna problemahin yung bukas, yung ngayon muna. Kasi pag nandun ka na talaga, syempre, yung pera mo, pagkakasyahin mo lang talaga. At saka sabi ko, mahal din ang bilihin doon sa palengke. Sabi ko, parang nirelocate dito yung Pasig Same lang. Pero salamat po sa Panginoon, sa kabutihan niya. At kahit po anong mangyari, kailangan pa rin nating ituloy yung pagbibigay, yung pag-minister natin through giving sa ating Panginoon. Sige po, pwede na po tayong tumayo. At dali na po natin yung ating mga tithes and offering sa that we love the Lord is by giving. Amen. So we're going to sing a song about giving, and it's got some hand motions, and I want you to join with me, okay? Will you do that? Here we go. Watch me. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Help me out now. Here we go. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Amen. Sige po, tayo po'y manalangin. Salamat po Panginoon sa araw na ito. Salamat sa biyaya mo, sa kalakasan. Salamat din sa pag-iingat mo sa amin sa buong isang linggo. Tunay Lord na sa iyo lang namin na pinagkakatiwala ang lahat sa aming buhay, yung aming mga doubt everyday, yung aming pamumuhay Panginoon ay maraming challenge. Madalangin ko nga Panginoon lalo na yung aming mga trabaho, yung aming mga sources of income. Patuloy po pang i-bless Lord. Alam namin na ikaw ay unlimited God sa lahat, unlimited for everything. Kaya God, dalangin namin Lord na patuloy mong i-bless kung ano man yung aming mga sources of income. Especially Lord, yung mga nagsisik ng job, dalangin namin na bigay mo yung kung ano yung desire ng puso nila Panginoon, ipagkaloob mo nga. Bigyan mo sila Panginoon ng trabaho na pipit sa kanilang mga pangangailangan. Bless mo rin Panginoon ang gawain ito, lahat Panginoon ng
patuloy na nagsusupport financially sa ministry, Lord. Alam ko na patuloy mo silang pagpapalain, siksik-liklik at umaabo pa, Lord. Ang kanilang tahanan, ang kanilang mga sisidlan ay patuloy mo mapupunuin pa. Salamat po, Panginoon. Maging God sa mga pangangailangan namin. Dalangin nga namin na ito ay ang mga tithes and offering na aming kung ano man ang meron, Panginoon. Alam namin, God, na lahat ng ito ay mapupunuan kung ano man yung mga pangangailangan namin sa gawain ito. Salamat, purihin ka, God. Patuloy ka namin tinataas. Ikaw lamang sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Lord. Salamat sa pagdalo sa ating worship service. Bago ang lahat, bago ako mag-announce, gusto ko lang pasalamatan din ng Panginoon sa kanyang kabutihan sa amin nung nandun kami sa Palawan. Salamat sa kanyang pag-iingat din. Nakarating kami ng maluwalhati at nakabalik din. So, parang nakakatakot kasi may nag-crash na aeroplano. Pero, so, salamat sa kanyang kabutihan at sa kanyang provision. Yon, bagamat sakto-sakto lang yun. Pasensya na po, wala kaming pasalubong. So, next time. So, yun po. At ano ba, yung mga experiences ko sa Palawan sobrang grateful. Bagamat sabi nga ni Pastor Vlad ay parang nasa ka lang din city kasi yung Puerto Princesa ay talagang parang rin dito rin may mga malls din sila, Robinsons, SM. So minsan sino ba yun? Nagaya si GPL na mag-lunch kami sa sa SM. So thank you very much din kay Pastor Alfred kung nanonood siya ngayon mamaya. At kay GPL na din sa amin, nag-accommodate ng aming tawag doon, tirahan. So, nandun kami sa Business Inn sa ano bang pangalan nun? Circon, yan. So, salamat Pastor Alfred and GPL na nag-invite din sa amin mag-dinner. Napakasarap nung namin kasi parang siyang kubo. Ang ganda nung place. So, na-appreciate ko sobra. At nabusog kami. So, yun yung experience. And then, yung din, mga messages din ng aming sa GA din. So, sobrang thankful na refresh din. Marami. So, hindi ko na lang may sa inyo kwento. So, salamat sa Panginoon. Sa lahat ng mga nag-support sa amin, thank you so much. Si Lord na ang bahalang magbalik sa inyo ng siksik-liglig at tumaapon na pagpapala. So, yun po. So, ngayon, nagpapasalamat ako sa mga leaders natin for today. Ang IMC ay yours truly. Scripture reading natin, Vanessa Asas. Call to offering, si Pastor Vlad Benner. Siya din yung ating devotion kanina, tama ba? Hindi, si Monica Fernandez pa lang ating devotion. So, thank you rin sa ating praise and worship team. Pagpalain po kayo ng Panginoon. And then, ang ating church activities po, para po ngayong week, prayer meeting natin, tuwing Wednesday po, wag po natin kalimutan, at 8 p.m. Sa youth small group naman, girls and boys, every Saturday at 4 p.m. Sunday school natin mamaya at 3 p.m. Salamat sa mga teachers na patuloy na ginagamit and also sa ating mga sponsor. Kung kayo po ay nagdanais na mag-sponsor para po sa ating children ministry, so welcome na welcome po at talagang needed po natin. So ngayon po wala po tayong sponsor mamaya. So yun po ang aking pagsamo sa inyo na patuloy na suportahan ng ating children ministry. So sa ating announcements, ayun, Don't Watch pala every Saturday at 5:30 a.m. Announcements sa Zone 2 Women's Fellowship sa ating Southeastern Luzon District. Magkakaroon po tayo sa June 28, 9 o'clock a.m. po ito. Gaganapin ito. Dito po ang venue sa ating church. Ang team po natin ay Life Bearers, Shining the Gospel in Everyday Life.
So ang ating speaker, syempre, dito po manggagaling si Pastor Vlad Venus. So mga women's, paghandaan po natin ito, meron po tayong registration na 50 pesos. So maliit lang po. Konting barya lang to para sa atin. So sana ay patuloy nating suportahan ang ating gawain para sa ating mga kababaihan. Okay. And then salamat din sa ating mga cleaners kahapon, ang ating mga youth. So God bless you mga youth. And next Saturday, ang ating cleaners naman ay in charge ang women. So happy birthday sa lahat ng ating mga birthday celebrant ngayong June. So happy birthday kay Bob. June 18. And then June 20 si Justin Soriano. And then June 25 si Henry Bala. Meron pa bang magbe-birthday ng June? Na hindi na ano? Oo nga pala, nanay, June 25. Baka magtapos sa atin. June 24. June 24. Hindi na sali ni LJ. Sorry po, nanay. So, yun lamang po ang aking announcement at maraming salamat. At ngayon naman po, ang aking So, para po sa ating pagpupugay, para sa ating mga ama ng tahanan. So, sa araw na ito, nais nating kilalanin at pasalamatan ng ating mga ama, ang mga haligi ng ating mga tahanan at mga espiritual na leader ng ating pamilya. So, mga ama, maaari po kayong tumayo habang tinatanggap natin ang ating mga papuri at pasasalamat. Patatayo, panoorin po muna natin ang ating video. Happy Father's Day to all the fathers in Enka family. Happy Father's Day po sa lahat ng mga tatay. Sa lahat po ng papa, ama, daddy, tatay na nasa Enka family, binabati po namin kayo ng Happy Father's Day. Happy Father's Day to all the pastors here and all the fathers around the Pico Christian Alliance Fellowship. God bless you all. Hello everyone! Happy Father's Day! But oh, the strength your silence brings. You walk beside, not out in front. Taught me patience when I would run. Through every storm you stood so still, with quiet faith and iron will. A father's love, it doesn't shout. It's felt in ways you don't talk about. It's in the ride to school each day, the look that says it'll be okay. Unseen but steady as the sky above. That's a father's love. You gave your all without a pause, never asking for applause. The Happy Father's Day po sa aming mahal na pastor na si Pastor Rafi Mala at Pastor Vladimir Venus at sa lahat ng daddy at papa sa MCAC family. Naway patuloy pa kayong ingatan at pagpalain ng ating Panginoon. Abisala Eshma! Happy Father's Day, Daddy Bob. Salamat sa pagiging good provider para makapag-aral kami. Salamat dahil pinagluluto mo kami ng masarap na almusal araw-araw. Salamat sa paghatid sundo mo sa amin noong bata pa kami sa Sunday School. At kapag wala ka pasok o maaga ka umuwi from work, hinahatid sundo mo kami tuwing magpa-practice kami ng praise and worship. Sana'y paglaki ko at nagkapamilya ko, gagayahin kita kasi napakabuti mong tatay, wala kang bisyo, maka-Diyos at tinutulungan mo si Mami sa gawaing bahay. Salamat, Daddy Bob. Saludo ako sa iyo. Happy Father's Day and we love you. Hi Papa! Happy Father's Day! Ingat ka po palagi. We love you! Mwah! Happy Father's Day po sa lahat ng mga tatay, especially sa daddy ko. Happy Father's Day. Thank you so much po sa lahat ng ginawa niya sa ating family and masaya ako dahil nakasama ka namin ngayong Father's Day. Happy Father's Day ulit. Hi Daddy! Maraming salamat po sa pagsasakripisyo, pag-aalaga at pagmamahal mo po sa amin. Thank you din po for your endless support, your silly jokes, and all the lessons you've shared po. We are so proud to have a father like you. Happy Father's Day po! We love you!
Happy Father's Day nga pala sa aking lolo na si Benji Serrano at ang aking tatay na si Kenneth Serrano. Nagpapasalamat ako sa kanila na pinalaki nila ako simula pagkabata hanggang ngayon. Sana ay maging maayos ang kanilang buhay na magkakasama kaming buong pamilya. Hi! Sa aking napakabait, napakasipag, at napakagwapo na tatay. Happy Father's Day po, tay. Salamat po sa pagmamahal, sa guidance, at sa pagsisikap nyo po upang may taguyod ang pamilya natin. Alam ko po na hindi naging madali para sa inyo na kapagtapos kaming 3 ng pag-aaral, pero ginawa nyo po yung best po ninyo para marating po namin kung ano man po yung nai-enjoy po namin ngayon sa buhay. Yun po ay dahil sa pagsisikap nyo po at pagtsatsaga sa amin. Maraming salamat tayo dahil lahat po ng mga advice po ninyo, talagang tumanim po yun sa puso at isipan po namin. At isa po yun sa naging foundation po namin sa pagtayo din po ng pamilya po namin. Maraming salamat po for always being with us. Na lahat po ng mga word of wisdom na binibigay nyo po sa amin, babaunin po namin yun hanggang sa pagtanda po namin. Salamat po, tay. Alam ko na kahit bihira na lang tayong magkakasama dahil may mga kanya-kanyang pamilya na kami, pero the fact po na nakikita ko po na active ka sa GC para kamustahin kami, ganyan. Salamat po dahil lagi po kayong nandyan to listen at alam ko po na masaya po kayo, na nakikita nyo po yung mga apo po ninyo na maayos po sila, napapalaki po namin sila kung paano nyo po kami napalaki. Salamat po, tay. Alam ko na hindi enough yung thank you para ibalik po namin sa inyo yung lahat-lahat po na ginawa po ninyo sa amin. Maraming salamat, tay. Mahal na mahal ka po namin magkakapatid. I love you, tay. Iwas sa pagiging makulit at pasaway. Happy Father's Day to all fathers out there, especially sa aming daddy, na si Daddy Job. Binabati ka namin, ligab ng Happy Father's Day. Maging sila Pastor Rati, Pastor Vlad, at sa lahat po ng mga katatayan, binabati po namin kayo ng Happy Father's Day. Pagpalain po nawakin ng Panginoon ang inyong mga buhay at inyong pamilya. Sa aming daddy, ang aming mensahe ay pagpalain ka ng Panginoon, bigyan ka ng magandang kalusugan, mahaba pang buhay, at patuloy na gabayan ka ng Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa. Dahil day off mo ngayon, hindi ka muna magluluto. Pag na lang tayo, lehiro lang. So, yun ang aming mensahe para sa iyo. Enjoy your life, na kami ay kasama mo, at salamat sa lahat ng iyong sakripisyo sa amin. Muli, binabati ka namin, at maraming salamat sa lahat ng iyong ginagawa para sa amin. We love you and God bless you. Happy Father's Day, Dad! Thank you for everything you've done for us, and thank you kasi kahit sobrang busy ka or marami kang gagawin, pero kapag kailangan ka namin, lagi kang nandyan para tulungan kami. Thank you, Dad, for all your sacrifices and patience. Thank you for guiding me, and thank you for taking care of us. Love you, Daddy. Happy Father's Day po sa lahat ng mga tatay. At tatay. God bless you all. Hello po, Happy Father's Day po sa aming buting pastors, kay Pastor Bracky and Pastor Vlad. Thank you po sa pagiging second father niyo po sa amin, sa youth and young pro. And also, Happy Father's Day po sa mga tatay out there, sa buong Encal family. Thank you po and God bless. Hello Enka family! So today we are celebrating the Father's Day, and of course I'd like to extend po my greetings to all our fathers out there. Happy Father's Day po sa inyo. Thank you for being a role model to us, especially the youth, for showing us how a man should lead a family. Salamat po dahil di lang kayo sa inyong mga tahanan naging ama, but even to us sa church, sa mga youth. So, salamat sa inyong prayers, sa inyong guidance, sa concerns, and sa pagiging start po sa amin. I hope and I pray that God will continue to bless you and your family, that He will protect you and He will give you strength. Of course, dahil kayo po yung nag-work for your family. So, salamat po. And again, Happy Father's Day. I hope you enjoy your day and see you soon! Fatherhood is a blessing and a responsibility, a privilege to reflect the love of God the Father to His children. To every dad who holds our hands, supports us, wipe away our tears, guide us, cheer us, and love us, your
Your presence is beyond measure and we are forever grateful. Happy Father's Day po sa inyong lahat. Ama, haligi ng tahanan, lakas at gabay sa aming piling ay nananatili. Pagod man ang iyong katawan, pagmamahal mo'y di mapapantayan. Sa iyong mga kamay, aming Ama, kinabukasan ay naitayo. Sa iyong puso't isipan ng aming mga pangarap ay nabubuhay. Muli, Happy Father's Day to all amazing Father. Your love, guidance, and support make the world a better place. Thank you for everything you do. Muli, binabati po namin kayo ng isang Happy Father's Day. Kunin mo yung bigay mo kay Pastor Brad at saka kay Pastor. Salamat. Salamat po. Muli, binabati po namin kayo ng isang Happy Father's Day. We love you! Tawagin ko si Pastora Jenny Taton para ipag-pray ang ating mga ama ng tahanan. Alam mo Okay, tayo po lahat ay tumayo. Extend po natin yung ating mga kamay sa ating mga tatay na nasa harapan. Lord, salamat po sa mga ama ng tahanan na naririto po, Panginoon, sa harapan. Salamat po dahil kayo po ang naging modelo nila sa pagiging ama, Panginoon. And we pray na patuloy niyo po silang i-guide, na maging kagaya niyo, Panginoon, naging good father din po sila, Lord, ng kanilang mga anak na sa physical, O God. And I pray, O God, patuloy niyo silang i-bless sa provisions. Patuloy niyo po silang bigyan ng protection sa kanilang pupunta sa trabaho, saan man sila magpunta, Panginoon. Dala-dala po nila yung tinuro niyo sa kanila, Panginoon, na maging modelo po sila ng kanilang mga anak, Panginoon. And we pray, patuloy niyo rin po silang i-bless sa kanilang mga kalusugan, Panginoon. Tulungan niyo po silang maging physically fit, Panginoon, para po maging matatag po sila, Panginoon, sa anumang pagsubok ng physical na katawan, Panginoon. Di po sila magkasakit sa ulan, sa mga init ng panahon, Panginoon. I pray din po, Panginoon, na i-bless niyo po sila anuman po ang desire nila, Panginoon, sa kanilang buhay, O God. Thank you, Lord, sa mga ama ng tahanan na naririto, at patuloy po namin, Panginoon, isusuportahan kami mga anak nila, mga anak na sa physical, mga anak sa spiritual, O God. Patuloy namin silang ipagpipray at susuportahan sa anumang, Panginoon, ang kanilang mga layunin, Panginoon, na nakakalugod sa inyo, O God. Thank you, Lord. We bless them, Lord God, sa through you, O God. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Kanina po sinishare ni Pastor Vlad yung kanya experience sa Palawan. No? Kasi yung delegates po ay nasa 3,000 plus. No? Kaya pag uwian, talagang mahirap sumakay kasi sabay-sabay ang labasan. Ang ginagawa po namin ni Helen, di po kami nakikisabay. Kaya hindi kami umuupo doon sa ibaba. Ando din kami sa lower box, sa upper box, no? Para madaling tumakas. No? So, bago po matapos yung huling session, nauna na kami kasi na-experience namin nung first day, mahirap talaga sumakay. Natagalan din kami makasakay. Kaya yung mga sumunod na araw, nauna kaming lumalabas para hindi makasabay sa uwian. So, ang Palawan po ay may enjoy kung ang pagpunta mo doon ay magtutur ka lang. Pero yung punta kasi namin ay para umattend sa General Assembly, kaya wala talagang time para makapamasyal. So, magandang punta doon kung magtutur lang talaga.
So, sige po, tayo po ay tumayo at tayo po ay sama-samang manalangin. Aming Amang nasa langit, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa kabuuan ng aming pananambahan at sa pagtitipon ngayon pong araw ng mga ama. Salamat po sa inyong presensya na aming naranasan, sa inyong salita na aming narinig, at sa bawat paalala kung paano po, kung gaano kahalaga ang aming mga roles bilang mga ama ng tahanan at bilang espiritual na leader. Dinadalangin po namin, Panginoon, na ang mga mensaheng aming natanggap ay hindi lamang manatili sa aming isipan, kundi ito po'y aming maisabuhay sa aming araw-araw na pamumuhay. Patuloy niyo pong basbasan ang bawat ama, ang bawat pamilya, at ang buong iglesia upang kami po ay lumakad ayon sa inyong kalooban. Bigyan niyo po kami ng masaganang linggo na puno ng pagmamahalan, pagkakaisa at patuloy na pananampalataya sa inyo. Sa pangalan ni Jesus kami po nananalangin. Amen. At ngayon naway ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang biyaya ng ating Panginoon Kristo at ang pakikisama ng Banal na Espiritu ay sumainyo ngayon at magpakailanman. Lumakad po tayo sa kapayapaan, naglilingkod at sumasamba sa Panginoon sa ating mga tahanan. Maligayang araw ng mga ama sa inyong lahat. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Amen.